Okay. Nandito na naman po tayo mga kaibigan. Manunood tayo ng balita at ating bibigyan ng reaksyon at opinion galing sa ating Balitang Pinoy TV. Nasa description niyan, i-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito ang title. Heto na sa wakas mga DDS. Just now, breaking news. Super good news. Ayos to super good news. ICC Duterte issue update. Kasi nga po nag-request ata si Tatay Digong o yung kampo ng mga Duterte na kahit papaano makalaya po siya kasi 80 years old na. Kasi meron pong batas dyan sa Netherlands or The Hague na kailangan pag 80 years old ka na dapat malaya ka na. Kung may hearing, pwede naman umaten. Hindi naman na kasi tatakas 80 years old, tatakas pa naman. Ngayon, umiiyak po yung mga dilawan dahil po sa nangyari. Paano naman daw po yung mga nabiktima? Yung mga anak nyo ba nagpo-pusher-pusher o mga gumagamit kaya sila nadali noon? Tapos ibinintang nyo sa Duterte. Yun po ang punto natin dyan. Sige nga, panoorin natin ito ng sabay-sabay. Yes. Siyempre kung mabagal lang inyong internet, nandiyan dyan po ang Fiber ni Juan. Napakabilis ng internet nila at ang mura-mura pa. Kung ako sa inyo, tawagan nyo na. Baka meron na yon sa inyong lugar, ang Fiber ni Juan. Okay, play na natin. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang interim release o pansamantalang paglaya at paglipat ng dating Pangulo sa isang hindi pinangalanang bansa. Kung halimbawang mapapayagan siyang pansamantalang kalayaan, hindi pala dyan sa Netherlands. Hindi na nabanggit kung saan lugar. Mas maganda nga yan mga kapatid, pero para sa akin, huwag siyang uuwi dito sa Pilipinas kasi dito baka kung ano pang gawin sa kanya. Nakaupo na yung mga yung mga mahirap na magsalita pero nakaupo na kasi. Di ba? Nakaupo na yung mga dating ano-ano. Tapos ngayon, alam nyo naman, wala silang matinong pag-iisip ngayon. Kaya dapat po nasa ibang bansa nga talaga ang ating Tatay Digong para safe. Hintayin na lang po niyang mag 2028 kung maging presidente man si BP Sara. Ayan, mas magandang bumalik na siya dito. Tapos, supilin o kaya i-wipe out po lahat ng mga masasamang nilalang sa politika, no? Ituloy po ng mga Duterte Youth Party List na maghain kasi naghain po sila ng mga mga bitay para sa mga korap. Kaya nga ayaw ng iba ng mga korap doon sa mga Duterte Youth kasi nga naghain pala ito ng ng mga mabibitay kapag kakurakot. Yan, mapapatunayang nangungurakot. Kaya naman pala. Base lang yan sa opinion natin diretso tayo. Itong ICC documents. Okay? Na pansamantalang ma-release itong si Tatay Digong. Okay? Ito yung kumakalat to, ipapakita ko sa inyo. Yan. Maganda to, maganda. Narito, Balitang Pinoy TV. Oh yeah. Okay, ayan na nga, yung ating mga maiinit na balita ngayon, no? Nakakashock po talaga itong mga balita na nakalap natin ngayon, no? Alam nyo, sa totoo lang, kalat na kalat ngayon sa social media itong interim release. I hope I pronounce it well, interim release ni Kabado yung mga dilawan dyan, no? Nagsisiiyakan na nga former President Duterte. Palag na palag itong mga dilawan, pinklawan, no? Sa magiging interim release ni former President Duterte. Mamaya, ipapaliwanag ko 'yan, no? Kung sa huli na video, sa mga ipapakita kong video sa inyo, yun po, i-explain natin 'yan. Kaya abangan nyo sa last part ng video ito dahil ipapakita ko sa inyo kung paano makalabas si former President Duterte sa ICC. Ayun. Okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. Comment na rin, comment and also na rin. guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Parang picture-picture lang. Ngayon, itong ICC documents, okay, na
pansamantalang marilis itong Ayun. si Tatay Digong. Yo. Okay? Ito yung kumakalat ko, ipapakita ko sa inyo. Yan. I-slideshow ko yan ha. Mag-play yan. Yan. Kung babasahin natin yan, binasa ko ito pero hindi ko na tinapos. Okay? Haba siguro yan. Kasi meron tayong ano dito, copy na parang Summarize. ano kasi ito may yung mga words na ginamit dito pang-korte. Hindi naman tayo maka-interpret masyado ng sa korte na mga words, no? So kaya ni-research natin, ginugol natin at gumawa tayo ng summary, okay, kung ano ang nangyayari. Pero ito yung tunay na dokumento about the interim release of former President Yo. Duterte. Ano ba talaga ang nangyari? Okay, i-explain natin. Ano ang nangyari? I-play natin ha. I-play muna natin itong balita, okay? I-play muna natin itong balita para Naghihintay alam pala. po ninyo kung may idea na kayo anong nangyari. O ito, play. Yun. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang interim release o pansamantalang paglaya at paglipat ng dating Pangulo sa isang hindi pinangalanang bansa. Sa isang dokumento na makikita sa ICC website, nakasaad doon na may isang bansa na nagpahayag ng kahandaang Yun. tumanggap kay dating Pangulong Duterte habang siya ay pansamantalang nakalaya. Nakasaad pa sa petisyon na nakahanda ang naturang bansa na ipatupad ang mga kondisyon na maaaring itakda ng ICC. Iginiit din ng kampo ni Duterte na hindi siya kwalipikado para sa karagdagang pre-trial detention dahil wala siyang kakayahan na tumakas o makasagabal Oo sa naman. investigasyon. Dahil dito, hiniling ng kanyang legal team na agad siyang palayain sa ilalim ng mga kondisyong itatakda ng Yun. pre-trial chamber. Okay, so yun ang balita. At Nice one. nagulat silang lahat. Nagre-react na rin ang mga dilawan at galit na galit sa balitang ito. Ano ba ang nangyari? Ano ba talaga ang interim release? Interim release. Ano ba yan? Anong ibig sabihin yan? Bakit marirelease si Tatay Digong? What's the requirements? Pasok ba siya sa requirements? Okay? Oo, Yan ang kasi ating 80 alamin. years Ito. old na eh. Sinamarize natin ito. On June 12, 2025, ang legal team ni Duterte ay formal nang nag-file ng urgent request. Okay? Madali ang request for provisional, tandaan nyo ha, provisional interim release. Ito po ay nakasaad sa Article 60, page 2 of the Rome Statute. They emphasize the three key arguments. Bakit pasok si Tatay Digong? Ayon ito sa legal team ni Tatay Digong ha. Bakit pasok itong si Tatay Digong sa interim release? O bakit pwede siyang ma-release? Okay? I-explain ko ito sa abot ng aking makakaya sa level ng ordinaryong Pilipino. Okay? Unang-una, bakit pwedeng ma-release itong si Tatay Digong? Ang una ditong ine-emphasize pasok si Tatay Digong ay humanitarian grounds. Ano yung humanitarian grounds? Meaning to say, ang mga taga-ICC po, importante sa kanila ang humanity. Kahit pa paano ano. So, sa aking pag-unawa naman dyan, kung mabilisan lang, no? Ang pinaka-point, yung matanda na po kasi si Tatay Digong, 80 years old na. Although wala naman talaga siyang kasalanan eh, no? Pero alam naman natin ginawa lamang ito para po talaga kalabanin ang mga Duterte. Yan, no? Kaya pero wala naman talagang kasalanan, ano? Ngayon, dahil nga 80 years old na siya, dapat nasa batas din ata nung sa ICC na pag ganyan ng edad, hindi naman na makakatakas o hindi naman na makakalaban, wala naman ang gagawing masama niyan, hindi na siya harm ba tawag doon? Harmful? Ewan ko kung anong English yun. Hindi na danger, kumbaga. Dapat sa kanya, pwede nang maging malaya. Pero may mga kondisyones. Kung meron pa silang hearing, pwedeng pupunta lang. Pero hindi na dapat yung nandudun lang siya na nakatambay dun sa kung saan na nakakulong talaga, di ba? Oh. Ngayon, pag ito naaprubahan, na papalayain ng pansamantalang kalayaan, malaking tulong po ito para ma-refresh naman ang ating Tatay Digong sa ginawa ng mga hayop-hayop dito sa Pilipinas sa kanya. Okay? Nire-respeto po at ginagalang po ang humanity. Yung race as a human. Si former President Duterte is already 80 years old. Matanda na.
Okay? Kung matanda na si former President Duterte, he is not fit para i-detain sa ICC kasi matanda Kaya na nga. nga. Okay? This is under humanitarian grounds. So yun ang unang qualification sa interim release niya. Ito yung mga rason ng legal team niya. Pinaka-main, ito pong 80 years old na siya. Matanda na siya. Syempre, matanda na yan. Bakit kinulong niyo pa? Na yung matanda na yan, hindi naman yan, di ba? Wala nang kakayahan para manlaban. Matanda na. Halos hindi na makalakad si Tatay Digong. Di ba? Pangalawa, no flight risk. Bakit nasabing no flight risk? Kasi he has vowed not to flee o re-offend. Unang-una, nanalo siya na mayor ng Davao. Naman. Hindi naman siguro siya mag-i-escape sa kasong ito. 'Di ba? Unang-una, matanda na. Tapos, wala naman sigurong kakayahan wala naman siyang saan man siya magtago, 'di ba? Okay. Alam niyo yung ICC, minsan natatangahan ako sa kanila. No? Minsan lang natatangahan ako sa kanila. Kasi nga, bakit hindi nyo ba inisip, ba't nanalo to? Nakakulong na. Ba't gusto pa rin to ng mga taga Davao? Mayor, tapos majority panalo. Ang layo ng lamang niya doon sa kalaban niya. Dapat minsan imbestigahan din nila, bakit nagtitiwala pa rin yung mga tao dito? No, hindi kaya itong mga binigay na kaso rito para pabagsakin lang ang Duterte? Kasi malakas ang Duterte. Hindi pa nila naiisip yon. Ang tatalino nyo dyan, mga sir, mga ma'am. No? English kasi kaya di mo nila maintindihan eh. Hindi nga sila nag-i-English pag nag-hearing sila, no? Ano bang salita nila dyan? Wang king king? Di ba? May mga simpleng bagay na madali lamang intindihin. Bakit tinitignan pa nila? Alam nyo, mabait naman tong tao. Dapat tinitignan din nila yung ibang mga side ng Duterte. Magagawa ba talaga ng Duterte yon? Mahal siya ng mga taga Davao. Di sana sinusuka na yan. Hindi naman terorista to. Ito ang dahilan kung bakit magbabago sana ang bansa natin. Uunlad na sana, naudlot. Sana tinitignan ito ng ICC. Wala hindi. Kung ano lang yung binigay ni ebidensya, yun lang ang mga tinitignan. Dapat tignan nyo din po yung mga iba pang side ng mga Duterte. Tinitignan nyo rin yung mga ibang nagawa. Dito ba sa lugar nito? Ano ba talaga siya? Marami ba talaga siyang mga natutumba? Kung nakikita nyo naman yung mga natutumba, mga masasamang tao, okay pala to, maganda to. Sige, palayain nyo na lang to. Maganda pala to, ganito pala to. Kaso wala. Ayon sa aking pagkakaintindi sa mga balita, kaya po siya ginaganyan lalo bukod sa Pilipinas yung ginawa nila, kasi nga baka may matanggap silang budget, etc. Yan po ang pagkakaintindi ko lamang sa sitwasyon po ng Duterte. Kaya po hanggang ngayon, nandiyan pa rin yan. So, ibig sabihin, yung ICC na yan, nangangamoy. Nangangamoy yan. So, wala siyang no flight risk. Yon, oo. So, pasok siya doon. Pangatlo, a willing host country. Kasi ito yung isa sa mga requirements. Na bago ma-release si Tatay Digong, dapat may isang country na tatanggap sa kanya. Hindi lang isa malamang ang tatanggap dyan. Siguro nakapili na lamang kung ano ang tatanggap na country sa kanya. No? Hindi na lang din tayo magsasalita. Baka sabihin nila, yun talaga no? Mahirap na baka matsambahan ko rin na dun talaga. Mahirap na. Okay. Maraming tatanggap kay Tatay Digong kasi gusto siya ng mga taga-ibang bansa. Okay? A willing host country. An undisclosed state has provisionally agreed to host him. Okay? Pero hindi pa ito in-announce. Meron mga haka-haka, baka siguro Malaysia, baka siguro China. Meron pa mga haka-haka na hindi natin alam. Okay? Kung meron ng host na tatanggap kay Tatay Digong, ma-release siya. So ito yung mga paano yan? Meron na. Hindi naman din mauubusan si Tatay Digong ng ganyan. So malaking balita sa atin ito, mga kapatid. Saan yung kanta? Yan. Paborito natin yan Under the fool. Darling, ayun nga. Tatapos na tayo dito, mga kapatid. Base sa ating pag-unawa,
may chance pala na ang ating Tatay Digong makalayang pansamantala. Napakalaking bagay po ito para makita pa natin yung mga ibang umiiyak kung paano sila mai-stress sa mga pangyayari. Lalong-lalo na itong mga dilawan na ito na parang makakapasok na naman. Pero sa mga matataas na posisyon, wala na. Basura na po itong mga to. Yan lang ho ang aking opinion dyan. Kaya sa paglaya po ng Tatay Digong, sana magkaroon pa ng mga iba pang plano, tuloy-tuloy nang maging malaya. At mas makakakuha ng mga sapat na ebidensya na wala talagang kasalanan si Tatay Digong. Biruin mo, riding in tandem, may binengbeng tapos sisisi sa Pangulo. Kalokohan ng mga to, no? Eto tingnan na lang ho natin. Ito sa aking opinion lamang. Magbibigay ako ng sitwasyon. Okay, halimbawa, si Tatay Digong ayaw ng mga durugista. Halimbawa lang pero yun naman talaga no? Pero halimbawa lang. Ayaw ng durugista, ayaw ng mga adik-adik, ayaw ng mga pusher, ayaw ng mga nagbibenta ng mga kung ano-anong mga negatibo. Tama naman, di ba? Ngayon, kapag yung isang tao gumawa ng ganon, halos criteria niya na nandoon na lahat. Tapos umuubos pa ng pamilya. Ibig kong sabihin, umakyat ng bahay, nagnakaw, nahuli ng pamilya, tapos itong magnanakaw na to, inubos yung pamilya. Nakakalungkot, di ba, kung papakinggan mo. Ngayon, itong taong ito, maraming naiinis. Kasi nga salot na sa lugar nila. Itinumba. Halimbawa lang. Ngayon, dahil itinumba ito, ang isisisi ba si Duterte? Duterte ba may kasalanan kung bakit ito tinumba? Ngayon, bigyan ng aksyon. Bakit ito tinumba? Hahayaan na lang ng Duterte. Masamang tao yan. Hindi na kailangan pang pagbigyan pa ng panahon at oras. Masamang tao kasi yan. Base lang ho yan sa pananaw ko. Siguro baka ganun. Na, iimbestigahan pa ba natin? Magpapahirap pa tayo o gagawa pa tayo ng effort para lang imbestigahan kung sinong nagtumba dyan. Salot naman pala sa lipunan yan. Biruin mo, umubos ng pamilya, nagsamantala ng mga bata, etc. Kung ano pa man. Ngayon natumba yan. Anong bibigyan pa ng katarungan yon? Yun lamang po sa akin. Alam natin na yung human rights dapat ang iniintindi niya yung mga nabiktima. Paano maiiwasan yung ganun? Ang droga dapat alisin dito sa Pilipinas. Bigyan ng malaking takot ang Pilipinas na wag na silang gagawa ng mga illegal o yung mga yung mga puti-puti. Ngayon, ginawa ni Tatay Digong yun, di ba? Ngayon, siya pa ang sinisisi. Ang ganda na ng Pilipinas Ngayon, hindi na naman Meron na naman, wala na naman silang takot. Naalala niyo yung clearing operation ni Mayor Yorme ngayon? Di ba? Sila, clearing operation, may mga tutor, may mga foil. Anak ng teting, ganun-ganun na lang, di ba? Kaya yun para sa akin, mga kapatid, dapat po ibalik ang Duterte para magkaroon na naman ng takot ang Pilipinas. Kasi kung takot ka sa Duterte, ibig sabihin may gagawin kang masama o may ginawa kang masama o nag-aalangan ka baka madamay ka kasi nga kasama ka nung masasama. Pero kung ikaw, matuwid na tao, nagtatrabaho, pumapatas ka, ba't ka matatakot sa Duterte? Kaya ang tanong, kung okay lang ba kung bantaan ka nito, ba't ka babantaan kung wala ka namang ginawang masama? Yun lamang po yan. Mahirap kasi sa atin pagka nahuli na at natumba, maraming kwentong napakabait ng taong ito. Ang bait yan nung nabubuhay pa yan. Pero nung buhay pa yan, salot sa lipunan yan. Yon, mga kapatid, para sa akin, hindi na dapat ito mabuhay. Pero wala naman tayong karapatan doon. Diyos lamang po ang gagawa. Sabi nga ni Duterte, handa ako mapunta sa impyerno, mailigtas ko lamang itong Pilipinas or para sa Pilipinas. No? Grabing sakripisyo yon. Pero siguro maiintindihan ng Panginoon yon. Dahil ang Panginoon ayaw naman din ng mga masasama. Dito sa Pilipinas, sayang, nangihinayang ako. Dapat ituloy po ng mga Duterte ang pag-asenso ng ating bansa. Palike po ng ating video. Maraming salamat! Yeah.